Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Before I proceed, don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Uh, President Ferdinand Bongbong Marcos visited the Bayanihan Village in San Remeo, Cebu. Ito po yung tent city na ipinatayo dahil nga po sa mga biktima ng nagdaang 6.9 magnitude sa bayan po ay sa lalawigan po ng Cebu ano. Ah, ito po ay shelter for families displacement by the September 30 earthquake. The village features modular shelter units equipped with electricity, lighting windows for ventilation and access to shared comfort rooms and lavatories. Ito po. Kasalukuyan pong ine-inspection ni PBBM yung mga modular tent city, ay yung modular tent na pinatayo doon sa mga biktima po ng lindol. Dito sa San Remeo po, ang natapos namin are 45 units ngayon. Pero may dadagdag pa kami yata na 14, hindi pa na nakarating, no? So for now, 45. Kahapon po na turnover namin 20. Hopefully today, ma-turnover namin yung remaining 25. 59. Pero sa ngayon, ang kompleto namin is 45. Parating pa lang yung supply ng iba. 18 square meters po ito ang floor area, 3 by 6 meters wide. Temporary relocation nila until such time na may permanent relocation. Ang next namin na site is Danbantayan. Naka-download kami doon ng initial na 21 units. So we are about to start there. Prepare na ang mga ground, no? And then magtatayo na rin doon. And then the other one is Bugo. Bayanihan Village ang tawag dito kasi ambag-ambag ito ng maraming ahensya ng gobyerno, even the private sector. So makikita natin doon sa billboard namin ang mga logo ng lahat ng cooperating agencies. OCD is the major coordinating body sa lahat na nangyayari na to. DPWH prepare the ground, no? Silang ng ground. Kami sa DSUD kami naglagay ng bahay. And then na Dole, no? Hindi sila kasali ang Dole, na print na kasi, pero malaking tulong po kasi sila nag-provide ng Dole tupad na mga workers. The Armed Forces of the Philippines po, sila tumulong sa amin mag-unload, mag-load, mag-construct, no? Tumulong sila, naging additional contingent sila sa kulang na tao para matapos ito. So we had the Navy, the Air Force, the Army. We also have help from the Bureau of Fire, the police, marami pong tumulong. And of course, the SWD is the camp manager. Maraming tumulong po. Private sector po, yung mga kliyente ng DSUD. Nagbigay rin sila ng may 5 portalets dyan, coming from SHEDA or Subdivision and Housing Developers Association, Central Visayas, private po yan. Then may mga na-mock up tayo na bahay, nagbigay din sila ng materials, no? Nagtumulong din sa pag-transport ng mga private sector po, tumulong sa amin. Ito po, tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Hindi tayo happy na may mga sakuna, pero we are happy to be of service, no? Actually, sa DSUD, first time. The Bayanihan Village is part of the government effort to provide safe and dignified shelter for affected families. The Department of Human Settlement and Urban Development led the construction of the village with the support from from the other government agencies and private firm. Ano po? Time po ito na ito ang binigay naming tulong, ang modular houses. Dati ibang tulong na binibigay namin, we are not into quick response. Ngayon lang po, very first time ito in the whole country na Cebu. Ito na ngayon, makita natin yung modular units. And gagawin po din ito ng DSUD
at other cooperating agencies sa Davao, kasunod po. That's 965. Dako naman po tayo sa Bugo City, sa Cebu pa rin po, no? Ito po ngayon lang po ito ginanap, taliwas sa sinasabi po ni Sara Lustay Duterte na ang presidente daw po ay wala daw pong ginagawa. Wala daw po siyang ginagawang trabaho. Kaya nga po ako nagtataka bakit niya nasabi yun. Saan kaya niya yungib kinuha yung mga ganong kanyang pananaw, ano? Ako nalulungkot dahil nagkaroon po tayo ng vice president na parang walang isip. Pilit na sinisiraan si PBBM. Yung napanood kong interview niya nung nakarang araw, si PBBM daw wala daw ginagawa, hindi daw nag-uutos. Bakit? Kailangan pa bang mag-uutos ang isang presidente sa inyo, sa mga sekretary? Ang gusto niyo sigurong palabasin nitong si Sara Lustay Duterte na kailangan siguro utusan siya. Bakit pa siya uutusan? Ano? Lumalabas kung gusto niya yung ganun na pakikialaman siya ng Pangulo, lalabas na diktador yung ating Pangulo kung ganun. Ang bawat sekretary po ay may kanya-kanyang trabaho po yan, may kanya-kanyang mandato at hindi na kailangan pa ng utos ng Pangulo dyan. Nilagay ka dyan, alam mo na dapat ang gagawin mo. Kaya ako nagtataka ako bakit ito naging opisyal si Sara Lustay Duterte. Ito ba hindi ba trabaho yan, yung ginagawa ng ating Pangulo? Para sa kanya, siguro hindi yan trabaho. No? Kung napanood niyo po yung interview niya kamakailan lang, kailan ba yun? Nung isang araw lang yata yun sa Kamuning Bakery, yung Kamuning, sama to, hindi kalimutan ko na lang konti na lang ang pasyente natin. We're not accepting critical patients since we closed down our ICU. So yung natitira natin dito, 9 na lang sila lahat sa labas. Ang maraming patients natin is in the auditorium, yung ating OB wards. So the OB wards is there, the Excuse me. is there, the neonatal ICU is there. Kasi hindi naman pwede, hindi namin asikasuhin whatever babies will arrive. No, hindi naman natin pwedeng piliin na lahat term. So we have to take care of the preterms also. But as soon as we take care of them, we refer them to either Soto or CPH Danao. And the ER also, we have to vacate the ER kasi restricted siya post-disaster, as well as the operating room. The operating room, we have one. It's there in the outpatient department. And so far, since disaster, we have already catered to 19 surgeries na. So nakakapag-service pa naman din po tayo kahit ganito pa ang situation ng ospital natin. Wala naman po tayong major structural damage. Lahat po ng damages natin ay non-structural, yung mga plasters lang according to the DPWH. Andito naman kaagad sila day 2 post-disaster. They evaluated the structural engineers as well as DPWH 4th Engineering Office and Region 7. Andito naman sila
As you can see naman, intact lahat ng mga glass fixtures natin. So I'm so relieved. Pagka-critical, refer. Pero kasi ang tao, ayaw nilang iwanan yung that's our issue talaga, na ayaw magpa-refer. So pag ganun ang nangyayari, they will have to stay at the ER and then we'll just have to wait it out. We are beyond grateful, no, sa lahat na mabilisan na pag-repair ng mga damages ng hospital. We are beyond grateful. And ang bilis talaga. After the 6.9, I think day 4, day 5, ayos na sila. But when the 5.8 came, so hindi naman malaking damage, pero nasira na naman. So back to square one na naman yung ating mga contractors. Pero okay lang naman sila, mabilis lang naman silang gumawa. So thank you so much. I think, God willing, stronger quakes, barring stronger quakes, we'll make it by the end of the month. We can bring patients in already and we'll be more comfortable. Preparedness is key. No, if not for all the trainings that we went through with DOH, with LGU Bugo, we will not be as quick to respond. But through it all and underneath, we are so grateful for everything that we have received, most especially the manpower who assisted us. On the second hour lang ng disaster, andito na kaagad sila. So we are more than grateful. Beyond grateful, yun talaga ang hashtag namin dito. Okay. Ano po ang inyong opinyon? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kung mayroon po akong bagong video. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat.